Good morning, church. Talagang nakakatuwa na makita po ang lahat na nakangiti. Siguro dahil dala ng sineselebrate natin ngayon. Talagang napakasaya ng bawat isa at nag-celebrate tayo inaalala natin ang Kapaskuhan kung saan ang biyaya ay dumating sa atin, ating Panginoong Hesukristo. Siyang nagbigay ng unang regalo para sa atin. Amen? So, nakakasaya dahil kailan nakakalungkot ng 23, hindi ako napasama. Pero anyway, masaya ako na makita na ang lahat ko ay nagsaya. At lalong-lalo na doon sa mga nabautismuhan. Purihin ng Diyos. So, ako'y nagpapasalamat at isang kagalakan na muli ako'y makatayo sa inyong harapan para magamit po ang inyong lingkod sa pagpapahayag ng kanyang mga salita. Purihin po ang Diyos. So, kung may Biblia ho kayo, buksan ho ninyo ang inyong mga Biblia sa chapter 6 ng Romans. Nandun po lahat ang magagaling ang ating mensahe. Pero, bago ang lahat, samahan po ninyo ako sa isang maikling panalangin. O dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, lubos kitang kinikilala sa mga oras na ito, na ikaw ang Diyos na dakila at tapat magpakailanman, Ama. Ako'y lumalapit po sa inyo, humihingi ng patnubay at gabay, na gabayan po ang inyong lingkod sa pagpapahayag ng iyong mga salita. Ikaw pong manguna, ikaw pong magbigay ng karunungan at kaunawaan sa inyong lingkod at gamitin mo lamang ako bilang tagapagpahayag, ngunit ikaw po magsalita in behalf of me, O Lord, at sa iyo po ang kaluwalhatian, sa iyo po ang kapurihan, at ikaw lamang ang makitat sa sambahin magpakailanman. Ama, puspusin mo nagpapala ang aking mga kapatid na lubos pong maunawaan ang bawat mensahe na iyong ipapahayag, Ama. Nang sa ganon, ito ay aming mapamuhay at patuloy kaming makapaglingkod sa iyo, O Diyos. Sa iyo po ang karangalan magpakailanman. In Jesus' name I pray. Amen. Salamat po. Okay, nasa chapter 6 na po ba tayo? Today, we will talk about the gift. The gift. Romans 6:23. Talagang, sabi ko nga kanina, ang lahat masaya dahil nakatanggap ng regalo. Si sister nakatanggap ng regalo. Marjorie, no? Yung pinihingi niya, no? Top class. So, tuwan-tuwa siya, no? Pero bakit na yung nga ba ngayon nagbibigayan? Dahil una ho tayong nabigyan. Amen po? Sangayon po ba kayo doon? Una ho tayong nabigyan ng Panginoon. Bakit tayo ngayon ay nagbibigayan? Dahil una tayong nakatanggap ng biyaya o ng gift ng regalo sa ating Panginoon. Okay. Sige. Kaya lang, nakakalungkot na minsan mayroong nakatanggap ng regalo, ngunit hindi sila masaya sa natanggap nilang regalo. Amen po ba? Nakakalungkot, no? Na nakakalimutan natin na ang mensahe ng pagbibigayan ng regalo, no? Nandun na sa material na bagay, no? May nakakatanggap pero hindi niya naranasan na magalak o matuwa doon sa natanggap na regalo kasi hindi niya gusto yung regalo kanyang natanggap. Nakapokus na tayo sa material things. Naway ang mensaheng ito magbigay linaw sa atin kung ano nga ba ang ating sineselebrate sa umagang ito. Sa panahon na ito, ano? Sige. So, the gift from chapter 6. Actually, yung mensahe ko nandun na sa chapter 6, kaya lang, na-highlight ko itong Romans 12 kasi nandito po nanggaling ang aking title, the gift. Anong sabi dyan? For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life from Christ Jesus. Amen? So, tayo na. Gamitin ko. Ulitin ko. Dito sa King James Version, sabi niya, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. So, ngayong umaga po, sa pag-aaral ko sa chapter 6 ng Romans, may tatlong regalo ang Diyos na ibinigay sa atin.
No? Nung tayo'y nakipag-isa sa Kanya, nung tayo'y kinalaman natin ang katayuan natin sa harapan ng Diyos, nakilala natin ang Panginoon at atin po siyang tinanggap. Tayo po'y nagkaroon ng pananampalataya sa Kanya, nakatanggap po tayo ng regalo. Tatlong bagay. Gaya ng yung nangyari sa 23, di ba? Tatlong celebration ng ating mayroon tong baptise, di ba? Mayroong Christmas party at family day. Di ba? So ngayon, umaga, ganun din. Tatlong bagay o tatlong regalo ang ating natanggap nung tayo'y tumanggap kay Kristo. Amen po? So, mabilis lang po ng aking mensahe para masayang lahat. Hindi ho magpunas ng puwet sa upuan. So, una pong regalo na natanggap po natin, alam mo po ba? The gift of life. Amen po? Sangayin ko. Nung tayo po'y natanggap, sabi doon sa teksto natin kanina, yung Romans 9, for the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life. Nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Saan po? Bakit po may namamatay? Ito pong pinag-uusapan natin ay spiritual. No? Wala na. Once na you are truly accepted God as your God and Savior, tayo po ay may kasiguraduhan o assurance na mayroon tayong inihandang tahanan ng ating Panginoon doon sa ating pupuntahan. Kasi ang lahat naman ay mamamatay. Ang lahat po ay ililisan ang mundong ito dahil hindi ho ito ang para sa atin. Mayroon hong magandang regalo ang ating Panginoon doon sa kabilang buhay na higit wala ng sakit. Dito, dami pa nating nararamdaman, di ba? Di ba? Lalo nang nagkakaedad, sakit ng tuhod. No? Namamagana. Di ba? Sakit ng kakasuan. Pupunta tayo sa ganito. Hindi ako makakarating kasi sakit. Napapagod tayo na ang dami nating reklamo sa mundong to. Amen? Kaya, ang Panginoon napakabuti. Hinandaan niya tayo. Hinanda niya tayo ng kung saan ang ating patutunguhan ay higit na mas maganda kaysa nandito sa ini-enjoy nating buhay sa ngayon. Wala doon, wala nang sakit. No more tears. Di ba? No more pain. No? Wala nang kalungkutan. Puro kasiyahan. Pero parang ayaw niyong pumunta doon. Amen? So, may issue yung nga po. Yung tubig ko lang. Salamat po. So, ito pong dapat po nating ipagsaya ito na tayo'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi tayo po talagang nakahanda na papunta sa kapahamakan eh. Bakit? Yung nais natin kasi, yung nais ng laman ay taliwas po sa nais ng Diyos. Kaya marapat po, ito pong kapahayagan ng buhay na walang hanggan ay napakaganda ho kung ito po yung inyong maunawaan. Napakahalaga po. Kaya nga po yung foundation verse natin kung saan tayo tumanggap. Yung John 3:16. Alam niyo po ba yun? Diba? Lahat natin familiar yun, diba? For God so loved the world that He gave His only Son, the begotten Son, that whoever believes will not perish but have eternal life. Ito po'y ating seryosohin. No? Sometimes kasi, hindi lang sometimes, most of the times, nakakalimutan natin ang pangakong ito kapag natatakpan ng mga material na bagay. No? Naway itong regalo na ito ay taus-puso nating tanggapin at ikasaya at i-enjoy natin. Kasi ito'y biyaya ng Diyos eh. Hindi ho lahat nakakatanggap nito. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo na hindi lahat ay nakakatanggap nito? Oo, totoo po yun. Kaya maswerte ka kapatid kung ikaw po ay tumanggap kay Kristo. Dahil ito po ay tatanggapin mo. At ito'y po pangako. Hindi ho ito'y nagsisinungaling. Hindi ho kagaya ng iba, sabi nila, napangakuan ka na, gusto mo tuparin pa. Nakwentuhan ko na, gusto mo totoo pa. Pero ang Diyos tapat eh. Pag sinabi niya, totoo. Diba? Pag nangako siya, tutuparin niya. Diba? Pero kapag sa tao ka umasa, tiyak mabibigo ka. Amen? Kaya tayo umasa dahil siya lamang ang ating pag-asa.
Sabi diyan, di ba? Kanino lang natin makukuha? In Christ Jesus our Lord. Amen? So, ano pa ang hinahanap natin? Kaya nga, sabi ni Pastor nakaraan, itong tuwing December, hindi naman kapanganakan talaga ni Kristo ito. Di ba? Kaya lang, ito'y pag-aala-ala na rin. Na minsan may dumating, may regalo ang ating Panginoong Diyos na siyang magbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. At huwag natin hong kalimutan ito, kahit sa ano pang mang bagay. No? Kaya nga, sabi ko kanina, kung kayo'y nakatanggap ng regalo na hindi ho kayo masaya, ibigay nyo sa iba. Itong regalo na to dapat ibahagi sa iba. Ipahayag sa iba. Kasi ito yung nais ng Diyos. Huwag tayong mapakasarili. No, kung ikaw ay nakatanggap at hindi ka ibigay mo sa iba, bakit po? Maaring ang regalo na yon ay ipinapanalangin niya. Ada? Mayroong nagrereklamo, ang pangit ng trabaho ko. Pero yung trabaho na yan, pinapangarap at pinapanalangin ng walang trabaho. Amen? Amen? Yung gamit na yun na napakasimple, na plastic na laruan, hindi ka masaya, pero yung batang walang laruan, pinapanalangin niya yan sa Diyos. Amen? So dapat po tayong matuwa sa kung ano man ang natanggap natin. Binabaliwala natin itong buhay na walang hanggan. Hindi natin siniseryoso, pero napakahalaga. Dahil mahal niya tayo. Amen? Dahil mahal niya tayo. Napakagandang regalo ito na dapat ikagalak ng ating puso at dapat ikatuwa. At ito po ang dahilan kung bakit tayo nagse-celebrate ngayong December. Amen? Dahil tayo po'y nakatanggap ng buhay na walang hanggan. Amen? Maliban na lang doon sa hindi tumanggap. So, napakagandang regalo ho ito. Yung pangalawang regalo po na ating natanggap, the gift of freedom from sin. Amen? Romans 6:14. Anong sabi? Ang sabi, for sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but under grace. Yeah? Ito pong kapahayagan na to, bigyan ko lang kayo, balikan ko yung first, yung kapahayagan for the wages of sin. Sa totoong buhay po talaga, nung panahon ni Moses kasi, kapag ikaw ay nag-break ng law, ng 10 Commandments, kamatayan po yung hatol. Nabasa ko yan sa John 8 verse 5, nung tines si Jesus Christ, doon sa dinala sa kanya yung babaeng nag-commit ng adultery in acto. Di ba? Tinanong niya doon, sabi sa kanya, sa verse 5, sabi niya, itong babaeng ito, di ba, nahuli. Sabi niya, nahuli. Nangangalun niya sa akto. Sabi niya, sa 5, sabi niya, sa batas ni Moses, ito yung babae ito ay babatuhin. Hanggang sa mamatay. Di ba? So, ibig sabihin, lahat ng nag-break, ang tawag doon sa iba, sa kabilang ito ay mga mortal sin. Na kapag nakumit mo, kamatayan po ang hatol. Di ba? So, kaya, napakaganda nung ginawa ni Kristo. No? So, dito, sa pangalawa, the gift of freedom from sin, ang ganda na ito kasi hindi niya tinanggal. Hanggang ngayon may batas Di ba? Hanggang ngayon may batas. Kaya lang, kung tunay kang gumanap kay Kristo, ang regalo niya nito sa iyo ay hindi ka na, inalis niya na ang mga kasalanan natin, nilinis niya na tayo. Amen? Siya na in behalf of you, imbis na ikaw yung hahatulan ng kamatayan, siya na. No, kaya nga may cross No? Kaya may cross. Instead, ikaw ang mapahamak, siya na po umako ng iyong kasalanan. Ito yung regalo ng Diyos. Kaya napakaganda ito. No? Nagkaroon tayo ng freedom sa kasalanan. Next verse nga, ito pa isasabi dito. But thanks be to God that do you used to be slave to sin, you have come to obey from your heart and pattern of teaching that has now claimed your allegiance. You have been set
free from sin and have become slaves to righteousness. Amen? So, inalis niya. Ngayon, kayo alipin ng katuwiran. Di ba maganda to? Di ba? Tandaan natin, sabi doon sa John 3:3, sabi niya, maliban na ang isang tao ay ipanganak muli, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ito yun eh. Ito yun, napakaliwanag. Maliban na ang isang tao ay maipanganak muli, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sino lang makakagawa nun? Sabi doon sa text natin kanina, si Jesus Christ lang. Siya lang ang makakagawa. Tayo hindi natin kaya eh. Linisin ang ating mga sarili. Maging mabuti tayo. Magiging, sabihin natin, tawag dito, New Year's resolution. Wala akong nakakabuo nun eh. Wala nakakatupad. Kasi tayo, hanggang ngayon, namumuhay pa rin sa laman. Sabi nga dito, may nabasa ako dito sa chapter 16, diba? Sabi dito I speak in human because of weakness of your flesh. For just as you presented your members as slaves of uncleanness and lawlessness. Di ba? Ito natin. Papiliin nga ho tayo eh. Minsan may tinest ako eh. Nag-post ako. Yung San Mig Light at yung salita ng Diyos. Marami nag-like sa San Mig Light eh. Totoo yun. So, ito tayo. So, paano malilinis ngayon ang sarili mo? Yeah? Hindi mo kaya yon. Oh. Painan mo ang isang tao ng salita ng Diyos at yung sexing babae, maraming magla-like doon. Diba? Because nabubuhay pa tayo sa laman. Maliban na lang na kapag tanggapin natin ng may katotohanan ang ating Panginoong Diyos. Ang regalo niya, ang kanyang espiritu ay mapapasa atin. Siya na po ang magmamaneho ng buhay natin. Siya na po ang maggagabay sa atin. Siya na po ang mag-iingat ng ating puso't isipan. Amen? Gusto niyo ba yun? At ang nanaisin na ng ating mga sarili ay yung katuwiran na ng Diyos. Yung nais na ng Espiritu. Alam niyo yun? O sa ano yun? Sa Galatians 5:22. Diba? Tingnan nyo, basahin nyo yung Galatians 5:22. Yun yung fruit of the Holy Spirit. Yun na po yung nais natin. Kaya minsan may pastor dito na nag-preach na sabi niya, kapag tunay tayo na tumanggap, nung may katotohanan kay Kristo, ay hindi na tayo nagkakasala. Kasi nilinis na tayo. Sabi dyan, you have been set free from sin and you have become slaves of righteousness. Kayo alipin na ng katuwiran. Sabi ko, totoo ba yun? Kaya minsan, pag naisip ko yan, Lord, parang hindi pa tumanggap sa'yo. Kasi minsan nakakaisip pa ako ng mali, di ba? Nagdi-decide pa ako, sabi ko. Kaya buti na lang, meron tayong Panginoon na nahuminga ng kapatawaran. Lord, bakit nakakaisip pa ako? Minsan tinatanong ko sa sarili yun. Kasi nga, tama nga si La Pastora, kasi nandito pa sa mundo tayo, pinaghaharian pa tayo ng laman, kaya may temptation pa dumarating sa atin. Kaya, ang sabi ni Apostol Pablo, lagi nating isuot ang balute. Yung natin, kasuotan na mag-protect sa atin. Ano yun? Ang salita ng Panginoon. Amen? Ugaliin natin na magbasa ng kanyang mga salita every day. Kasi siya yun. Yun yung magtutuwid sa atin. At yun ang gagawa na mag-iingat sa atin na hindi na tayo magkasala muli. Sabi din ng Apostol Pablo, wala na kasing handog pa. Wala nang handog pa na may ihahandog pa ulit. Kasi tapos na eh. Sabi ni Kristo, nung it is finished. Tapos na. Wala nang darating pang bagong handog na maglilinis pa ng iyong kasalanan. Tapos na. It is finished. May buhay na walang hanggan ka na. Papakawalan mo pa ba? Amen? So napakaganda po ng mensaheng dapat nating i-enjoy. Ito yung dahilan kung bakit tayo nagsasaya sa mga panahong ito. Inaalaala natin
at hindi natin kinakalimutan. So, parang seryoso ang lahat. Parang seryoso. Napakagandang regalo po ito para sa atin. Napakaganda. Sabi dito, basahin ko lang yung ano. Sa mga nabautismohan, nung nakaraan na tumanggap, sabi dito, kaya ito palang bautismo ay hindi basta-basta. No? Kasi nilinis mo ang ating kasalanan kung tayo tumanggap. Yung bautismo pala, ay hindi ito seremonya para maging member ka lang ng church. Ito ay po'y sagrado dahil ito po'y simbolo ng tunay at ganap na pagtanggap mo kay Kristo. Kaya po naalis ang iyong kasalanan. Amen? Ito po yun. Kaya kung ito po'y nabautismuhan ka na, kasama ka ni Kristo na namatay. Nung ikaw po'y nilubog po kayo sa tubig, hindi. Nilubog. Yun po ay simbolo ng pagkamatay mo sa kasalanan. At ahon mo, ikaw ay bago na. You are born again. Amen? Kaya masaya tayo eh. Yun ang bagong kapananganakan mo eh. Yun mo dapat ang sineselebrate. Amen? Yun mo dapat, yung bagong buhay na kay Kristo. Hindi yung buhay, nung anak ka. Di ba sineselebrate natin yung birthday kung kailan ka pinanganak? Pero alam mo, mas masarap na i-celebrate nung na-born again ka, nung nabautismuhan ka. Amen? Ito po kasi ang bagong buhay. Amen? Palakpakan nga natin, parang malungkot. May natutulog pa, oh. Parang ayaw nyo tanggapin yung regalo. Amen ba? Napakahalaga na ito. Sabi, basahin na natin doon sa Romans, no? Sabi sa patungkol sa bautismo. Therefore, we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also walk in the newness of life. Diba? If we have been united together in the likeness of His death, certainly we also shall be in the likeness of His resurrection. Amen? O, hindi sa akin nangyari no ba? Nanggaling yun sa salita ng Diyos. Baka sabihin mo, nag-iimbento lang ako. Ha? Yun eh. Diba? Nilibing kayo, namatay kayo, nilinis na kayo. Kung kayo po'y magkakasala muli, o dinidesign nyo uli yung makamundong, hindi po yung tunay na tumanggap. Kasi yun yung fruit eh. Yung fruit of the Holy Spirit eh. Kasi ang regalo niya sa'yo, banal na Espiritu, nasa puso mo na. Kaya nga tayo yung church eh. Tayo yung church ni Christ eh. Tayo yung sambahan ng Diyos, hindi itong building na to. Diba? So yung kung tunay na tumanggap ka, ikaw ay pinanahanan ng Diyos. Si Lord na sa inyo. Ang kanyang Espiritu ngayon ang gumagabay sa inyo. Yung desire nyo ngayon ay nasa Espiritu na, wala na sa laman. Amen? So, huwag nating hayaan pa na magkasala tayo muli dahil wala nang handog pang darating para linisin kayo muli. Amen? Amen? Okay. So, next gift na ating natanggap, the gift of holiness or sanctification. Sabi dyan, but now you have been set free from sin and have become slaves of God. The benefit of gift leads to holiness, and the result is eternal life. Napakaliwanag po, no? Baka gonna become slave of God. Tayo ngayon ay mga alipin ng Diyos. Amen? Hindi na tayo alipin ng Diablo. Amen? Gusto nyo ba yon? Parang ayaw ah. Tayo ngayon, dapat tayong mas tuwa at magalak dahil tayo'y alipin na ni Kristo. Amen? Hindi na tayo alipin. Hindi na tayo mapapahamak. Na? Wala nang makakaagaw sa atin sa pag-ibig niya. Kasi nakasa Kanya na tayo. Dahil doon, di ba? Doon sa Romans 12, sabi niya, di ba? Isa sa mandato sa atin, offer your body as a living sacrifice. Holy. Ito yun, sinasabi ko, hindi mo makayang gawin mo holy, yung banal yung sarili mo, maliban na lang si Kristo.
Siya po ang magpapabanal sa'yo. Siya po. So ano yun? Living sacrifice. Ngayon tayong mga lingkod na ng Diyos, gawin natin ang ating responsibility bilang ding mga lingkod to offer our body as a living sacrifice. Na may kabanalan. So, paano po ba yun? No? Sometimes, mayroon akong narinig na isang kwento. Nakikinig lang ako. Sa pagmamaneho ko, may nagkikwentuhan, nakikinig lang ako. Sabi nila, ang dami niyang reklamo doon sa mga kamag-anak niya na hindi maganda siguro yung ugali. Sabi na, reklamo, ganyan. Ang daming complain, no? Sa pagtulong. Sabi ko naman, ditong nabasa ko to, pinagbubulay-bulay ko yung Romans 12, offer your body as a living sacrifice. Sabi ko, paano ko ba talaga mahandog ang ating sarili? Sometimes tayo, nasisira pa ang ating pag-iisip at ating puso dahil sa pag-iisip sa mga ganung bagay, no? Yung mga hindi magandang pag-uugali ng kapwa natin, ng kapitbahay natin, ng kung sino-sino na sa palibot natin. Hayaan natin, mga kapatid, na magningning ang katuwiran at kabutihan sa ating mga Kristiyano. Amen? Huwag tayo papadala sa mga ganung bagay, sa mga hindi magandang ating nakikita. At ituon natin ang puso natin kay Kristo. Na una siyang nagsakripisyo. Kailanman hindi ka naman din naging mabuti. Ewan, sino ba naging mabuti dito na minahal ng Diyos? Hindi ka niya pinili dahil mabuti ka na. Diba? Kaya nga tayo may church, itong lugar na to, lugar ng makasalanan. Kaya kung mayroon dito, tumingin, ayaw ko magsimba doon kasi ang tao doon, puro makasalanan. Nagkakamali ka, wala kang simbahan na mapupuntahan. Kapatid, kapag kayo nang hinahanap mo, yung perfectong tao, walang simbahan na perfecto. Amen? Sangayon po ba kayo? Kaya kung sasabihin mo, hindi na ako magsisimba kasi si kapatid na nakita ko, ganto. Ikaw huwag kawawa, kapatid. Hindi po kami. Diba? Tandaan natin na ituon natin ang buhay natin kay Kristo. Hindi po sa kahit kanino man. Dahil tayo mabibigo. At tayo po mapapahamak, hindi o siya. Kasi ang tao na hanggat nagsisimba at pumupunta sa lingguhang gawain nito ay lumalakas sa pananampalataya. Amen? Ito yung Kaya ako, sa akin, feeling ko, drain ako sa buong linggo. Samot-saring mga tao na kasalamuha ko, may gusto ko, may hindi. Nakaka-drain. Pero pagdating ng araw ng linggo, natutuwa ako kasi parang nare-restore ako Lumalakas ako, nabubuo muli yung aking pagkatao na bilang isang Kristiyano. Dapat tayo ganun din. Kaya wag mo nating hayaang ibaliwala ang araw ng linggo. Kasi, palakpakan na natin, Amen? Huwag nating ipagpalit sa kahit anong bagay ang araw ng linggo. Remember the Sabbath day. At hindi natin pwedeng ipagpalit sa kahit anong paman. Sabi ko nga kanina, di ba? Kasama sa 10 Commandments yun. Nung panahon ni Moses, pinapatay yun Diba? Pero hindi na tayo kasi we are living in grace na Hindi na nasa biyaya na tayo. Pero hindi ko naman sinabi, hindi na inalis na. Hanggang ngayon may batas pa rin. Kaya lang, dahil namumuhay na tayo sa bunga ng Espiritu, wala nang batas. Wala nang batas na sumasaklaw. Bakit? Ano na lang tayo? We are living in love. Puro nagmamahal. Meron na tayong self-control. Kaya hindi na tayo sobrang init ng ulo pag may nakakainis. Payapa lang tayo. Diba? Diba? Walang... Ang hindi nakikinig, hindi ligtas. Pastor Boy. Parang natutulog. Gusto mo mag-joke? Mas gusto natin pakinggan yung joke kaysa pinsahin ng Diyos Nakakalungkot na tayo tinutulugan natin at hindi natin ninanamnam ang regalo ng Diyos sa atin.
Na dapat ito po'y higit sa anumang regalo na ating natanggap ngayong Kapaskuhan. Dapat ito'y ating i-celebrate at dapat nating ikagalak at dapat nating ipamuhay dahil ito po ay nagmula sa ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Amen. Palakpakan na natin muli. Parang malungkot eh. Wala akong hinandang joke eh. Puro salita ng Diyos. Kaya itong tatlong bagay na to, no? Akma doon sa celebration yun, 23 ninyo eh, no? Kasama ako doon, ano? No? Yung bautismo, inalis ang iyong kasalanan sa pamamagitan ni Kristo. Kasama kayong namatay at tayo nilinis na. No? Mayroon tayong buhay na walang hanggan. At tayo ay pinabanal na ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo. Kaya anong ating mandato sa atin? Offer your body as a living sacrifice, holy and pleasing to God. Diba? Ganun ho tayo. Yun ang mandato bilang Kristiyano. Magsakripisyo natin. Kasi ang buhay natin, hindi naman tayo nilalang ng Diyos para parangalan ng ating mga sarili. Nandito tayo para magamit ni Kristo, maging alipin ni Kristo, para sa kanyang kalwalatian at para sa kanyang kapurihan. Kaya hindi natin inaalis ang gumawa ng mabuti. Mayroon mang hindi mabuti, magningning tayo na gumawa ng mabuti. Sa pamamagitan ng paggawa natin ng mabuti, maaring matuturuan natin sila kung paano maging mabuti. Amen? Huwag natin silang hatulan, huwag natin silang husgahan dahil mag-aaway lang ho kayo. Kailanman hindi mo matutuwid ang tao sa pamamagitan ng pagsasalita ng hindi maganda sa kanya. Kung mayroong humihingi ng tulong sa iyo, tulungan mo kung may maitutulong ka. Kung wala, manahimik ka. Amen? Sabihin mo na lang, sorry kapatid, wala rin ako maitutulong sa iyo. Maging tapat ka. Kasi kung wala ka na ngang naitulong, nagsalita ka pa ng hindi maganda, lalo lang hindi nakatulong yun. Wasak na nga ang kapatid na yun sa iyo dahil maaring sa kagagawa niya rin. Pero kung dadagdagan mo pa, paano mo siya naibangon? Paano mo naibangon? Wasak. Kailangan niya ng tulong. Hindi niya kailangan na ilubog mo pa siya. Nilunod mo pa. So ito ang ating dapat na gawin is to offer your body as a living sacrifice, holy and pleasing to God. Yung paggawa ng buti, pleasing sa Lord yun. Hindi mo ginawa yun dahil mabuti ka, talagang sarili mo, nasa inborn mo na, magaling ka at mabuti ka. Ginawa ko yun ni Kristo. Kasi nasa puso mo na si Kristo sa puso mo, di ba? Kaya ka nakakagawa ng mabuti. Kaya ka nilinis. Amen? Kaya ka pala nalinis kasi si Kristo ay nasa buhay mo na. Amen? Palakpakan niya natin muli. Kaya, mga kapatid, huwag nating kaligtaan itong lingguhang pagtitipon natin. Kasi dito nagaganap ang ating pagpapalakasan. Itong mensahe ito, simple lang. Maiksi lang. Pero kung ito'y ating seryosohin at ipamuhay, malaking bagay ito na makakapagpabago sa ating buhay. Kasi bakit? Salita ko ito ng Diyos eh. Hindi ko naman salita lang ito, binasa ko lang ito dito eh. Ginamit lang ako ng Panginoon para ipahayag sa inyo. Kung hindi kayo maniniwala sa akin, parang hindi rin kayo naniniwala sa Diyos. Kasi hindi ko naman salita ito eh. Hindi lang ito nanggaling sa akin. Nanggaling mo ito sa Biblia. Amen? Amen? So, ito po ay dapat na ikagalak ninyo at ikatuwa kasi nakapakinig kayo ng salita ng Diyos na siyang maglilinis at magtutuwid sa atin. Amen po? So, napakaganda ng mensahe nating umagang ito, yung tatlong regalo na ito na dapat nating pahalagahan. Huwag nating hayaang mawala o mawaksipan natin. Nakagaya ng regalo na natanggap nyo na hindi kayo masaya. Hindi nyo pinahalagan, tinapon nyo lang. Kapatid, huwag nyo ibalot nyo ulit, ibigay nyo. Marami pong nangangailangan yan. Huwag nating hayaan at masira ang ating pagiging Kristiyano sa mga material na bagay lamang. Oo, ako, masaya din naman ako pag nakakatanggap ako ng material. Likas yun. Amen? Pero yung makaramdam ka na hindi kang masaya, mawala yung kagalakan mo. Kasi sabi hindi yung bunga kasi ng Espiritu. Sabi doon sa Galatians, di ba, yung joy.
Di ba? One of the Holy Spirit, yung fruit of the Holy Spirit, di ba? Joy, love, joy, peace, kindness. Di ba? Kung hindi ka marunong tumulong, ibig sabihin, wala pa ang Espiritu sa'yo. Kung hindi ka na gagalak sa natanggap mo o may paggawa ng mabuti sa kapwa mo, wala ka pa sa Espiritu. Kasi para malaman o yung ebidensya na ang Diyos ay nasa sayo o ang Espiritu ng Diyos ay nasa sayo, may bunga. Amen? Parang isang puno, pag masasabing mong isang santol, kung ang bunga niya ay santol. Pero kapag ang isang santol nagbunga ng mangga, hindi santol yun. Dinugtong lang. No? So, hindi siya totoo. Tayo, malalaman mo kung tunay kang gumaganap na unawaan mo yung sarili mo at tumanggap ka kay Kristo, makikita ang bunga ng Espiritu sa'yo. Amen? Palakpakan nga natin muli para magising yung natutulog. So, ito po tayo. Ito po ipamuhay natin. Ipamuhay natin bilang isang Kristiyano na magalak at matuwa sa mga regalong ating natanggap. Kasi alam mo po kapatid, kaya minsan ang nagre-regalo, nai-stress. Sa kakaisip ko ano regalo, baka hindi magustuhan ni sister. Diba? Kapiraso na ang pera niya. Binili niya pa ng regalo sa'yo. Hindi ka siya nagkamali, hindi ka natuwa. Diba? Kaya sabi ko kay Pastor Jay, alam mo yung Kapaskuhan ngayon, parang nagbibigay ng stress na hindi na kasiyahan eh. Diba? Huwag naman nating hayaan na maging ganon. I-enjoy natin, i-celebrate natin, i-commemorate. Kasi hindi mo naman yun ang tunay na mensahe ng Diyos sa atin. Diba? Nagsakripisyo siya para sa higit na mas mabuti. Diba? Huwag nating ituon sa material. Kasi totoo lang, nakaka-stress. Magbibigay ka na lang, na-stress ka pa. Diba? O lagi ko baka hindi mo. Ang ending na, wag na nga lang. Bibigyan ka na sana. Wag na nga lang. Kasi baka may... Kaya dapat kayong magpasalamat, matuwa, magalak na kayo'y nakatanggap na regalo. Kasi napakaganda ng mensaheng ito. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon dahil tapos na yung mensahe ko. Okay. So yung conclusion natin, if we truly accept Jesus Christ as your God and Savior, you surely will receive these gifts. Pangako po yan. Hindi yun mema lang, eme lang. Totoo po yun. Itoon natin ang puso natin sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin muli. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Magpakailanman. Amen. Sige, tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, ikaw po'y aming pinapapurihan sa mga oras na ito. Pinapasalamatan. Dahil ikaw po'y mabuti, Ama. Tunay na ikaw'y tapat sa iyong mga pangako. Tunay na ikaw ang Diyos. Salamat sa iyong sakripisyo sa cross ng Kalbaryo. At kami ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Kami po'y nalinis sa kasalanan at ini-enjoy ang iyong biyaya ng kaligtasan. Salamat po, Ama, sa iyo pong papuri at pagsamba magpakailanman. Ama, sa mga oras na ito, narito kaming lahat, sama-samang nananalangin na i-bless mo ang bawat isa, puspusin mo ng pagpapala ang bawat isa, dinggin mo ang bawat panalangin ng bawat isa. Iba-iba po ang nais namin, Ama. Dinggin mo dahil ikaw ang Diyos ng nagkakaloob. Ikaw ang gumaganap ng mga bagay na aming nais, kaya sa inyo po namin ito nilalapit, Ama. At pinapasalamat namin at iniiw namin ang iyong pagpapala sa bawat ministeryo ng Iglesia, O Diyos. Patnubayan mo ang bawat manggagawa, Ama, na nagpapasakop sa paglilingkod sa inyo, Ama. At ikaw po ang magbigay ng mga pangangailangan namin sa anumang ministeryo na aming ginagawa, O Diyos. Sa iyo kami umaasa at ikaw lamang ang aming pag-asa, Ama. Idinadalangin din po namin ang aming church, ang aming school, Moses Cradle, at ang aming Bible School, O Lord. Pagpalain mo ang bawat isa, ang lahat ng mga teachers, administrator, maging ang janitor, ang lahat ng nasa sakupan nito, Ama. Pagpalain mo sila nang magampanan nila ng lubos na may kasiyahan ang kanilang responsibilidad sa school, lalong-lalo na sa mga professor at teachers, O Lord, at sa mga principal.
Ganun din po, Panginoon, ang aming mga pastor, lalong-lalo na sa pamumuno ni Pastor Rafe. Patnubayan mo kami, gabayan mo kami, at ituwid mo ang bawat isa. Kung ano man ang makagawa naming pagkakamali, sa iyo pong kapangyarihan at habag kami po'y magmakaawa, O Diyos. Ama, samahan mo kami sa aming paglilingkod at ikaw naway maging sentro ng aming paglilingkod. Samahan mo kami at pagharian hanggang sa kami po'y inyong matagpuan muli. At kami sasama sa inyo na maglilingkod na may kasiyahan at kagalakan. In Jesus' name we pray. Amen. So good to me. You came and found this orphan and you brought me right into your family. Oh yeah. Oh God, you've been so good to me. You threw away my past and you never count my sins against me. No, thank you, Lord. You got me dancing, and now I'm shouting. You got me leaping, and now I'm spinning hallelujah. Oh, you're so good to me. You're so good to me. So good to me. Oh God, you've been so good to me. Every day I wake up, I breathe another breath of your mercy. Oh God, you've been so good to me. My delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me. Oh